Magandang gabi po mga ma'am sir, mga kabayan. So ngayon po, sasagutin ko yung isang tanong ng isa nating kabayan at ang tanong po niya is, Sir, may bibilhin po kasi akong lupa sa loob ng subdivision, 120 square meter po. Narinig ko po sa isang ahente na kailangan daw po, pagbibili po ng lupa sa isang subdivision ay kailangan daw po ng license to sell. Ano po ba yung license to sell at kanino ko po kukunin yung copy ng license to sell? Well, kabayan, unang-una dapat po nating maintindihan kung ano po ba yung license to sell. Ako po bilang nagtatrabaho dati sa isang real estate developer, trabaho po namin na mag-apply, part po ng aming trabaho na mag-apply ng license to sell sa DSUD. Ano po ba talaga yung license to sell? Well, bago ka mag-apply ng license to sell, katutak po at iba't ibang permits and licenses po ang iyong a-applyan. Halimbawa po, ang developer nakabili ng Rowlands. Usually naman ang mga developer ay prefer nilang bumili ng Rowlands. Iko-consolidate nila yung lupa, consolidated lots, then a-applyan nila ng sangkatutak na permit, locational clearance, hanggat sa makarating sila sa land dev, so land development permits. At kapag okay na po ang lahat at simulan ng bungkalin yung lupa, usually nag-a-apply na sila ng license to sell sa DSUD para sa subdivided lot. Ayun ay nire-require ng batas sa lahat ng developer bago sila magsimulang magbenta ng subdivided lot sa loob ng mga subdivision. Kaya din tinawag na subdivision kasi yung mga lupang binibenta doon is subdivided. From the word subdivided, kaya naging subdivision. So yun po yung idea sa license to sell. Kasi from Rowlands, kinonvert na yung lupa, dumaan na sa land conversion, inayos na yung zoning, diba? From agricultural, ginawa ng residential, tapos yung land dev permit, so okay na yung project, ibebenta na ni developer, kukuha na siya ng license to sell. Mag-apply na siya sa DSUD o sa Department of Urban Settlement and Development. So DSUD, yung dating HLURV. So, yun po, kailangan po ng license to sell kapag bibili kayo sa developer na nagbibenta ng subdivided lot. Ngayon, ang tanong ko po kabayan, kanino nyo po binibili yung lupa? Kung 120, sabi nyo 150 square meter or 120 at binibili nyo po sa loob ng, ang lupa ay nasa loob ng isang subdivision. Kung binibili nyo po ito sa isang individual o may isa nang nagmamay-ari, halimbawa binili nyo kay Juan de la Cruz, at mayroon na siyang title, ibig sabihin nabili na, naka-TCT na, ano yung TCT? Transfer Certificate of Title. Sa traceback, galing na po ito sa OCT, sa Original Certificate of Title. So in that case, kabayan, pag nabili mo na sa tao yung property at titulado na doon sa pangalan ng taong binilhan mo, hindi na po kailangan ng license to sell. Ang kailangan lang is nung binilhan mo ni seller, yung lupa, siya po yung nangailangan ng license to sell nung naka-OCT, nung in-issue yung Original Certificate of Title from developer doon sa seller na nagbebenta sa'yo ng lupa. That time lang po nire-require ng license to sell. Pero sa ngayon, dahil naka-TCT na or Transfer Certificate of Title na ilipat na yung titulo, ibig sabihin, tapos na tayo sa stage ng license to sell, ay hindi mo na po kailangang hanapan ng license to sell si seller. Diba, may mga kaso din, halimbawa, yung mga minanang lupa, hindi na rin po kailangan yun ng, at pinasubdivide. Alam mga co-ownership. May mga nagbami at hinati-hati nila, sinubdivide nila yung lupa. Hindi na po kailangan ng license to sell. So, ayun po, ano? So, para maliwanag, isummarize lang po natin. Kailangan mo lang license to sell na makita o hanapin, rights mo, karapatan mo na hanapan ng license to sell yung seller kapag binibili mo ito sa isang developer. Lalo na kung naka-pre-selling sila, napaka-importante na hanapan mo ng license to sell. Pero kung binibili mo ito sa isang tao at yung property is titulado, hindi na po kailangan hanapan ng license to sell. Sana po nalinawan tayo ng konti. And yun po talaga ang nangyayari. At yun po talaga ang dapat. Na huwag nang hanapan ng license to sell kung titulado naman na yung property at nakapangalan na sa taong binibilhan mo. So, yan lang po. Sana ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman. And sa mga nakakapanood, mag-follow and likes lang po kayo sa video natin para sa mga upcoming videos na ipopost natin. At susubukan ko pong sagutin lahat ng mga katanungan at itatanong pa ng ating mga kabayan based sa aking actual na experience sa aking trabaho bilang
katrabaho sa isang real estate developer based on my actual experience. Okay po, yun na po at magandang gabi po sa ating lahat.